tambutso yung kuya, oh. Racing pa. Racing stance. Hirap talaga pag may mga bus na pasaway sa kalye. Alam niyo yung mga shuttle. Grabe. At shoutout dito sa Motor Central Los Baños. Diyan natin kinuha yung ating Suzuki Gixxer 55. Magaling yung mekaniko dyan. Shoutout sa iyo, Atan, Merwin. Hindi pa naman to total ownership dito sa new feedback dito sa ating Suzuki Gixxer 155. Traffic agad ang mas minus. In terms of power, andun siya 155cc. Pero hindi siya kasing diksi talaga ng mga Raider or even yung yung Yamaha Sniper. Kasi yung gear 1 to gear 3 medyo pag-iiwanan ka dito eh. Well, nilalampasan nga lang ako ng Aerox eh. So ng mga ADB. Pero syempre ang kagandahan naman sa manual transmission, talagang control mo yung bawat takbo, bawat tiga. Pwede kang mag hard throttle, pati yung RPM nya nakakontrol mo, wala kang magka-clutch. Pagdating naman sa rektahan, yun, nakakahabol naman na. Siguro isang factor din yung mabigat tayo eh. Kaya sa arangkadahan naiiwan tayo. Init ang panahon, sarap maghalo-halo. Ngayong hapon pala pupunta tayo ng Pancakes, bagong kalsada. Try natin nagmamalaki nilang mga cheesecakes. Meron nandito sa Los Baños, meron sa San Pablo, meron din sa Bay. Pero pupuntahan natin yung pinakabago nilang store yung nasa Kalampasan bagong kalsada. Sa katabi na Sea Oil. So in terms of comfort, siguro dahil naked sports siya, hindi siya ganun ka-comfy. Kasi medyo matagtag din eh. Pero hindi naman kasing tagtag ng sports bike. Nasa gitna siya ng nasa gitna siya ng scooter saka ng sports bike. Siguro ka-level ng mga
pampasada ng motosiklo. Ang ganun. Baka mas malambot pa ng konti yung mga ganun. Hindi pa naman natin na-try yung SF version or yung sports version ng Gixxer. Pero siguro pareho na sila. Pagdating sa wait for sale Vulcan, pagdating sa suspension, pag sa mga ganito namang straight na daan, okay naman eh. Mas ramdam mo lang pagka yung hindi aspaltado yung daan, saka pagka mayroong mga ano yung pampagising, wait go ahead, nga malapit na sa likuan o kaya malapit sa school. Naramdam eh. Parang feeling ko maganda pang play ni ano eh, yung CBR 650R natin. Well, mas maganda naman talaga yung ano nun. Naka-show shock yun eh. Hindi nga lang adjustable. Init. Tapos ang paper plate nila. Ilang pamaypay eh. Siguro may buko pa yun doon sa originals. Ratod yan eh pagka may buko pa sila. Well guys, nakakataon din na wala silang buko pa yung mismo. Isang pineapple yan. Kaya buko makapuno. Yung ibang variety. Yung meron. Kasi yung original na buko kayo wala stock. Hindi kasi maubos eh. Basta meron. Basta may natunugan ng mga tao na may buko pa eh. Tigil dyan at tigil. Time natin binili itong ating Gixxer 155 and today is May 2. So, gano'n na around 3 months, naka 2,300 kilometers na to sa mileage. Araw-arawin ba naman natin pamasok? Wala eh, mahal ng gas eh. Itong nakakatuwa mga earth dito kay Gixxer 155 natin, nakatipid sa gas. I can say mas matipid to kaysa doon sa Birdman. Dati natin alam ito. Kasi Birdman natin pag wall mode na, hindi na siya 50. Nalaro na siya ng 45 ganyan. Tapos pagka medyo magawin-gawin na yung air filter mo, malakas na rin siya sa consume mo. Pero ito legit eh, kahit walwalin eh.
matagal bago ka magpagas kung yung tipo na sinaside muna bago magpagas. Ito yung week na pinakamababa ang fuel prices after na nagkaroon na ceasefire US at Iran. Sabi next Tuesday taas na naman, good for gasoline, masyadong pataasan, kahit mga nasa 4 pesos yung sinasabi. And for diesel syempre tawa na naman. Sa big time talaga kung nag-increase ang ang diesel eh. So ngayon mga rep, ito lang ang hindi naman hinanakit pero parang sayang kasi nitong recently lang, parang last week or 2 weeks ago, line curve dun, no? Okay, balik tayo. Mga 2 to 3 weeks ago nag-release ang Suzuki Philippines ang bagong 160cc nila. Sigurado alam nyo na yun mga herb, yung B-Strom, yung sikat na adventure bike na Suzuki. Meron ng 160cc, diba? It's a new engine kasi ito 155 pero I guess nilakihan lang siguro yung board para makuha yung 162cc. Yun ang exact value niya, displacement 162. Tapos 5-speed manual, so sigurado sa Gixxer din nila kinuha yung yung transmission kasi pinabit sa B-Strom. Styling, ganda, grabe. Sabi ko nga sa Motor Central, kung nagkaroon sila ng stock baka pwedeng ma-view. Kasi gusto kong malaman yung mga specs, kung bukod sa styling syempre Gixxer versus B-Strom, kung may styling ng B-Strom, diba? Ano na yun eh, legendary na yun eh. So wala nang doon, hindi pwede magkapresyo ang Gixxer B-Strom based sa looks pa lang. Kasi between sa presyo nila, isang 146 which is the B-Strom, kasi ito 106 ganyan, so 20,000 difference. Gusto ko lang malaman yung mga specs kasi nagkaroon ng ABS pero para namang disc brake, rapa yung likod. Kahit itong Gixxer natin wala lang siyang ABS. Not sure if may traction control, not sure din kung may mga riding modes si B-Strom ha. So yun yung mga gusto nating malaman. Nandito na tayo sa Fat Cakes mga Earth para
Parada lang tayo ng maganda. Ayun lang mga Earth. See you sa next vlog. Ride safe. Bye bye.